Sa China, meron pong naobserbahan ang mga Chinese. Ang mga dating mga ibon na nakatira sa mga konkreto o mabatong bakod ay hindi na nagsisiuwi ang mga ibon bagkos nagsialisan. Wala kahit isang ibon na nakita sa mga bakod. Pagkalipas ng 3 araw, may dumating na lindol at ang mga bakod ay nagiba. Ang Legazpi City ay malapit po sa Bulkang Mayon. At naobserbahan na bago po pumutok ang bulkan, mga ilang araw, ang mga hayop na nakatira sa bundok ng Mayon ay nagsibaba. Mga baboy damo, usa, mga ahas, amid, mga ibon, ay lahat po lumilikas papalayo sa bulkan. At pagkalipas ng ilang araw, malalaman na lamang na puputok na pala ang bulkan. Nakapagtataka kung paano nalalaman ng mga ibon na magkakaroon po ng lindol. Paano nila lalaman na magigiba ang batong bakod? Paano po nalaman ng mga hayop sa Mayon Volcano na puputok ang bulkan? Paano nila nalaman na after 3 days may trahedyang mangyayari? What kind of mind mayroon sila? Sino ang nagbigay ng abiso sa darating na sakuna? Ang bottom line po nito, alam nila. Ang hindi natin alam, paano nila nalaman at sino ang nagsabi sa kanila. Ang mga hayop, alam natin walang espiritu, pero may kaalamang makatakas sa kapahamakan. Tayo na mga tao, mayroong espiritu at mayroong pang kaluluwa. Bakit hindi po natin nalalaman ang mga bagay na ito? At ang isa pa, sinasabi natin, meron tayong Holy Spirit. Bakit hindi pa rin natin alam ang mga bagay na ito? Ginulat po ang buong Pilipinas sa malakas na lindol sa nangyari po sa Bisaya. Halos umabot sa intensity 7 ng lakas at meron more or less 100 nang nangamatay. Ang takot ng mga tao ay lalong tumindi nang magkaroon ng 1,000 aftershocks na siyang nakasira sa mga infrastructures. Kahit sino ay matatakot sa sunod-sunod na paggalaw po ng lupa. Ang lalawigan ng Albay, sa pangunguna ni Governor Joey Sarte Salceda, ay nagpadala po ng Mercy Team mission sa Bisaya para makatulong lalo na sa mga o sa paghahanap ng mapagkukunan ng tubig na naging malaking problema. Ito ay isang expression of concern ng mga Albayano na dapat tumulong sa mga tulad nitong mga kalamidad. Hindi naghinayang na gastusan ng ang 83-man mission team na galing sa ilang agencies sa Albay na aabot po sa 2.8 million pesos. Ang lalawigan ng Albay ay isa sa mga provinces na palaging tinatamaan din po ng kalamidad tulad ng bagyo. Ngunit nakahanda ang Albay pagdating sa mga disaster. Kaya nga, sabi nga ni Governor Salceda na siya po ay pinarangalan at ang probinsya ng Albay ay naging model pagdating sa disaster management. At dito sa Albay, matatagpuan ang kaisa-isang climate Change Academy ng buong mundo. Ang lindol ay palagi na lamang balita, hindi lamang sa Pilipinas kundi sa buong mundo. Kapag lindol na ang issue, nababalik tanaw natin ang mga hula ng Bible at mga propesiya ng ilang mga modern prophets. Tulad ni Nostradamus, nakakakita siya ng mga pangitain at nakita niya ang pagbagsak ng Twin Towers sa Amerika. Tulad din ni William Branham, nasambit niya ang paglubog ng Los Angeles, California na ipinangaral niya sa kanyang sermon na Rapture noong 1965. At meron po na nabanggit na Great Earthquake. Ang San Andreas Fault ay ang pinag-uusapan. Ito ang pinakamahabang fault sa buong mundo na ang bitak ng lupang ito ay umabot din po hanggang Pilipinas. Sa kalaman ng marami, ang Pilipinas po ay nasa loob ng tinatawag na Ring of Fire.
ang mga bansa na nasa loob ng Ring of Fire ay naapektuhan ng mga malalakas na lindol kahit sila ay malayo sa pinangyarihan ng lindol. Sa Pilipinas ay maraming mga fault lines na siyang kinakatakutan ng marami na ito ang mas magdadagdag ng pagyanig ng lupa kapag may lindol. Ang pinakamapanganib na lugar na sakop ng San Andreas Fault ay ang Los Angeles, California, sapagkat ang mismong fault line ay naging boundary line ng Los Angeles. At ang isa pong nakakabahala ay ang geographical structure ng Los Angeles. Ang ilalim ng kalupaan ng Los Angeles ay hollow. Ibig sabihin, hindi po nakadikit sa pinakailalim. Ito po ay nakalutang sa Pacific Ocean. Tubig po ang nasa ilalim. Nakakabit lang sa mainland ng North America at ang San Andreas Fault ang siyang boundary line. Kapag nagkaroon ng napakalakas na pagyanig o lindol, pinaniniwala ang lulubog ito sa Pacific Ocean at ang mga pating ay makikitang magsisilangoy sa Arizona at ang tubig ay makakarating hanggang New York. Ibig sabihin, ang buong Amerika ay malulubog sa tubig. At dahil ang Pilipinas ay katapat lamang ng Los Angeles na nasa gitna ang Pacific Ocean, pinaniniwalaan maaapektuhan din ang Pilipinas hindi lamang ng lindol na dadaan sa Ring of Fire, kundi pati na ang pagtaas ng tubig sa Pacific Ocean. Ito ang tinatawag na Big One, ang inaabangan na earthquake na sinasabi ng Bible, the Great Earthquake, na merong nagsasabi na ito ay mangyayari ngayong December 2012, may God forbid. Marami ding nagsasabi na ang global climate change ay malaking epekto sa mundo at ang shifting ng Earth axis ang siyang nagpabago ng kondisyon ng Earth at ang alignment of planets at pati ang sun flares ay nagdudulot daw ito ng malaking epekto sa planeta natin. May naniniwala na ang Los Angeles ay makakaranas ng malaking pagsabog na siyang magdudulot ng malakas na pagyanig ng lupa na siyang magbibigay daan para tuluyang maputol ang pagkakabit ng Los Angeles sa mainland North America. Meron pong malaking katanungan. Ano mayroon sa Los Angeles? Kaya ito po ay nakatakdang lumubog. Ang Los Angeles ay tinatawag na the City of Angels. Ang Los Angeles ang siyang kaluluwa ng Estados Unidos ng Amerika. Dito nakikita at pinapakita ang tunay na kulay ng Amerika. Kung ano ang Amerika. Dito din natin makikita ang naguhubog ng ating mga kaisipan. Dito ang pinanggagalingan ng mindsetting para sa buong mundo. At dito rin nanggagaling ang moral influence ng buong mundo. Pasensya na po kung magiging prangka ako. Ito po ang Hollywood. Sabi nga ni William Branham, ang Los Angeles ay ang modern Sodom and Gomorrah. Ayon po kay Jesus, as in the days of Lot, it shall be the coming of the Son of Man. Si Lot ay pamangkin po ni Abraham. Ito ang nakatira sa Sodom at Gomorrah. Nung panahon na yun, sinunog po yun ng Diyos ang Sodom at Gomorrah. Dahil po sa immoralidad ng mga tao. Dahil sa mga hybrid na tao. Ang mga sakuna na nangyayari ay nagpapaalala lamang po sa atin na may Diyos na mag-iingat sa atin. Sa pangalan po ng Filipinoy Media Production, ng MJC Training and Consultancy at ng Daniel Eaton Organic Products at ng ating mga OFW sponsors sina Annalisa Piñaflor ng Saudi Arabia, si Ina Jones Lacaste ng Singapore at si Rosa Mia Shena Simulaba ng Malaysia. Ito ang Breakthrough, ang programang Tagos sa Puso. Mula po dito sa Legazpi City, Philippines, ako po si Daddy Rick Cervantes. Maraming salamat. Diyos mabalos sa indogabos. Salamaton.